Una ko na pong sinabi, ang pagsasampa po ng impeachment complaint laban po sa Pangulo, hindi Pangulo lamang ang maaapektuhan nito, kundi ang buong bansa at pati ekonomiya. So, nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa sa kanya hindi para sa sarili niya, dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Na naman tong kumari kung walang ginawa, kundi magpalusot. Ano sinasabi mo nababahala ang Pangulo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ekonomiya ng Pilipinas. Mali, Mars, mali. Mali ka na naman. Lagi ka na lang mali. Ino mo. Kasi ganito hindi kami mga bobo, no? Si Bangag, wala naman siyang ikakabahala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil unang-una, bagsak na ito. At siya mismo ang nagpabagsak. Kung meron mang totoong destabilizer nga ng gobyerno, si Bangag mismo yun at saka yung mga kasama niya. Kasi sabi mong nababahala ang Pangulo, hindi para sa kanya sarili, kundi para sa ekonomiya. No. That is so untrue, Mars. So untrue. Ganito yan, explain ko sa'yo, Mars, nababahala si Ngagava, okay, sa impeachment complaint na yan, para sa kanyang sarili. Kasi, kung matutuluyan siyang ma-impeach, sandamakmak na kaso ang kakaharapin ng adik na yan. Hindi ekonomiyang dahilan, kundi yung sarili niyang kapakanan. Bakit pa siya nagbuo ng ICI? Diba? To protect himself. Bakit pa halos maubos ang pera ng gobyerno kakabayad sa Kongreso? To protect himself. Hindi nga natin alam kung matutuloy talaga yung impeachment case na yan against the president. Kasi alam naman natin, hawak ng Malacanang ang mga Kongreso, kaya nga spoiled yung mga putang inang yan Pero sa ngayon, hindi natin alam. Kasi ayon sa botohan, malaki talaga yung lamang ng bumoto na ipagpatuloy ang impeachment case against the president kesa doon sa nag-abstain, kesa doon sa hindi bumoto. Ito na nga si Abante, no? Pero nakakaloka. Yung sasabihin mong nag-aalala siya para sa ekonomiya. Ano ekonomiya? Wala tayong ekonomiya. Bagsak na ekonomiya, kakanakaw ni Ngagba. Ekonomiya. Yung bayad niya, sa ginawa niyang pagchuchupaelya doon kay Mr. Tubig, I'm sure galing din niya sa pondo ng bayan. Tangin mo, pati yung kaelyahan mo. Kami pa nagbabayad. Yung pag-a-addict mo, sa amin din galing yan. Ekonomiya sinasabi mo. Nag-aalala siya para sa sarili niya. Kaya nga you keep on defending him You keep on telling us. Alam po ng Pangulo na wala siyang ginawang kasalanan. Wala po siyang nilabag. Wala pong ground para sa impeachment case. Dahil wala pong ginawang kasalanan, Pangulo, wala po siyang nilabag sa batas. Tangina mo, di ba naman talaga abogada kang katwiro, palaging pangtanga? Hindi naman si Bangagang magsasabi kung meron siya kasalanan o wala. Ano to yung mga suspect, sasabihin lang nila, wala akong kasalanan. Hindi ako tumegi. Wala po kunin ako, hindi po ako yan. Ganun lang yun. Ito na naman, dahil siya ang nakakalam sa sarili niya. Parang yung sakit niya, siya rin ang nakakalam sa katawan niya. Kaya mas reliable kung siya ang magsasabi kaysa sa doktor ulul. Putang nakakagigil talaga itong kumari kong hayop na to. Ikaw, tigil-tigilan mo lang pang sa amin, ha? Gigil na talaga kami sa'yo. Sa totoo lang. Sabi siya, pagbaba ni Ngagba. Sabi ni Ahmed, appendix mo lang ang walang latay. Pero wag ka mag-alala, protection ko yung bunganga mo. Hindi lang appendix mo ang hindi malalatayan. I'll make sure na pati bunganga mo, wala ring latay. Wag ka mag-alala. Ayop ka.